kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jomari. Taong 1989 sa lugar ng Bohol. Isa sa mga problema sa mga panong ito ay ang walang tigil na karamdaman ng mga hayop. Iilan lamang ang natira pero lahat ng mga ito ay nangihina. Hindi kumakain. Isa-isang nalalagas. Napapailing na lamang si Jomari habang nakatingin sa babuyan at sa mga katiwalang nag-aantay kung meron bang masasawi para mahukayan ng libingan. Ang ama na si Mang Joel, hindi na nakaimik sa pangyayari. Kung tutuusin, luging-lugi sa puhunan na inutang pa sa kakilalang negosyante. Buntong hiningang nilapitan ni Jomari ang ama. Pa, baka pwedeng matulog muna kayo. Ilang araw na kayong walang pahinga eh. Ako na po ang bahala rito. Wika ni Jomari kay Mang Joel. Ayos lang naman ako, anak. Mas gugustuhin kong masaksiyan ang mangyayari kaysa pagtulog ko. Magigising ako, wala nang maaabutan. Ikaw, ilang araw ka nang walang sapat na tulog. Kahit papano kaya ko naman po eh. Ang inaalala ko lang, paano natin mababayaran ang puhunan na inutang kay Mang Nelson? Kilala natin siya. Kapag oras ng singilan, dapat makakabayad. Kung ganon, pareho pala tayo ng iniisip. May mga katiwala pa tayong dapat sahuran. Kung sakaling maubos sa mga baboy ngayon, patigilin muna natin sila. Hinto na rin muna tayo sa pagnenegosyo ng baboy. Saka na lamang babalik kapag maayos na ang panahon. Muling napabuntong hininga si Jomari. Magmula pa nung kabataan pagnenegosyo ng baboy ang bukang bibig ng ama. Naisakatuparan. Kamakailan lang matapos makautang ng salapi sa kakilala. Ang kaso pagkatapos ng ilang buwan, nanalasa ang sakit sa hayop, ang impeksyon ng bitukang baboy. Sinasabing posibleng mahawaan ng tao kung kaya't pinag-iingat ang lahat. Magandang umaga, paring Joel. Jomari, magandang umaga. Hanggang dito pala sa inyo, umabot na ang sakit ng baboy. Ang sa akin nga, naubos pati sa mga kilala kong negosyante. Buti sa inyo may iilan pang natira. Napalingon ang mag-ama nang marinig ang pagsasalita ni Mang Nelson. Kinakabahan dahil baka sisingilin nito ang pagkakautang. Yan nga ang pinoproblema namin ngayon, pare. May natira pero nanghihina. Walang kasiguraduhan kung mabubuhay. Kung sakaling makayanan ng mga ito ang sakit, hindi rin pwedeng ipagbili ang karne dahil baka ang tao naman ang magkasakit. Tama ka dyan. Kung makakalusot ang mga alaga mo sa sakit na ito, ipakatay mo at saka i-dispatch siya dahil delikado pa rin yan. Mukhang hindi ka rin makakabayad sa pagkakautang mo sa akin. Malapit na ang araw ng singilan. Wala ka bang may aabot kahit kaunti. Alam mo naman ang negosyo ay negosyo kahit sa panahon ng ganito. Nagkatinginan si Mang Joel at Jomari. Ito ang inaalala nila. Nasa ugali ni Mang Nelson ang maningil kahit kitang-kita na nasa lanta ang negosyo. Mang Nelson, baka naman pwedeng sa susunod na lang po. Alam niyo naman ang nangyayari sa panahon ngayon. Magbabayad naman kami ni Papa eh. Si Jomari na ang nakiusap, pero hindi nadala sa usapan si Mang Nelson. Pasensyahan rin tayo. Ang usapan natin magbayad sa oras ng paniningil. Sumang-ayon kayo at pumirma ng kasunduan. Hindi niyo ako masisisi dahil sa araw na nangangailangan kayo, nagbigay ako eh. Legal ang pagpapautang ko sa inyo. May kasunduan. Sa oras na hindi kayo magbayad, pwede ko kayong ireklamo sa barangay o diretsyo sa munisipyo. Sandali lang naman, pare. Kung makapagsalita ka, parang hindi kami magbabayad eh. Ang sa amin lang, baka pwedeng wag agaran ng pagsingil. Pinipeste pa ang negosyo namin.
Alam mo naman ang nangyayari sa panahon ngayon, ay sana maunawaan mo. Hindi. Hindi talaga. Magbabayad kayo sa oras na maningil ako. Kapag wala kayong maibayad, doon kayo kay Kapitan makiusap. Tugon ni Mang Nelson bago umalis. Patuloy itong nagsalita laban sa kanila kahit naglalakad palayo. Malakas pa ang boses. Layong ipahiya ang mag-ama sa mga kapitbahay na nakikinig. Napabuntong hininga si Jo Marie habang hinahatid ng tanaw ang matanda. Napailing na lang din si Mang Joel. Sa pag-aalala na umabot sa barangay ang banta ni Mang Nelson, nag-isip ng paraan si Jo Marie. Pinuntahan ng manuka na siyang pagmamay-ari niya. Binilang ang natira kung aabot ba sa halagang pambayad. Nang sumakto, isa-isang inilagay sa bayong at saka dumiretso sa bayan para ipagbili. Mabilis na ubos dahil sa dagsaan ng sabungero na naghahanap ng panabong. Ang kaso nga lang minalas sa pag-uwi. Ang sinakyan tricycle ay isang tulisan. Huminto sa liblib na bahagi at doon siya ninakawan. Hindi nakapanglaban dahil may dalang armas. Hinayaan na lamang na matangay ang salapi kaysa malugi. Naupo na lamang ito sa tabi ng daan, naiiyak sa resulta ng kaganapan. Ilang sandali pa, napangat ang tingin ng tawagin ng kakilalang si Bukyo. Minamaneho nito ang lumang tricycle na maingay at mausok ang tambucho. May sakay itong lalaki na natutulog. Huminto sa tapat. Hoy, para kang ninakawan sa lagay na yan Ano bang ginagawa mo dyan Teka, nanakawan ka talaga? Ano pa nga ba? Kakarampot na nga lang ang kinita ko sa pagbebenta ng manok. Tinangay pa. Pambayad na sana yon kay Mang Nelson. Pumunta sa bahay Nagbabanta na ipapabarangay kami kung hindi kami makakapagbayad. Naninibago ko pa ganyan naman talaga ang matandang yan. Akala mo talaga kung sinong mayaman. Kung hindi lang nakanakaw ng ginto ang anak sa minahan, hindi yan magkakapera Nga pala, may kasama akong veterinaryo, Biasato. Marunong gumamot ng kahit anong karamdaman ng hayop. Ano, ipatingin natin yung mga alaga niyong baboy. Malay natin, may pag-asa pang gumaling yan. Isabay mo na rin yung mga alaga mong kambing. Napatingin si Jo Marie sa lalaking sakay ng tricycle. Mahimbing ang tulog nito. Ang dami mong alam, peperahan mo lang ako Boy, hindi maililigtas ang veterinaryong pumipeste sa mga alaga namin. Saan ka ba pupunta? Paangkas na nga lang. Wika ni Jo Marie. Dali-dali siyang umangkas. Sa kalagitnaan ng biyahe, hindi maiwasan ni Jo Marie na sulyapan ng lalaki kahit naaalog ang tricycle dahil sa lubak-lubak na daanan. Hindi ito nagigising. Nakuha pang humilik. Pagdating ng tahanan, bumaba si Jo Marie. Hindi nag-abalang mag-abot ng pamasahe. Sumunod si Bukyo. Sumunod din ang sakay na lalaki. Natigilan si Jo Marie nang mapalingon sa babuyan. Nagulat sa kilos ng kaibigan ng kasama nito. Walang paalam na pumasok ang mga ito at nagsimulang suriin ang mga baboy. Ang katiwala na nasa loob ay nagulat din. Bukyo, ano bang ginagawa nyo Lumabas nga kayo. Hindi porket magkaibigan tayo, pwede ka nang pumasok dito sa babuyan. Kapag nakita kayo ni Papa Joel, malalagot talaga kayo. Sita ni Jo Marie. Kunot noong napatingin sa lalaki. Sinuri ng tingin ang mga baboy na kanya-kanya sa paghiga sa tabi. Tignan mo ang gagawin niya. Pustahan tayo. Ikaw pa makikiusap para gamutin yung mga alaga mo. Tinitigan ni Jo Marie ang lalaki. Mga mata lamang ang pinakilos. Pagkatapos bumaling sa kanila para sabihin ang natukoy sa mga alaga. Hindi pa gaanong kumapit ang bituka. Pwede pang gamutin.
Siraulo ka ba? Hindi ko alam kung veterinaryo ka o manghuhula. Kung hindi pa gaanong kumapit ang bitukang baboy, hindi manghihina ang mga yan. Hindi mo ba nakikita ang kondisyon naghihingalo na? Nag-aantay na lamang kung kailan malalagutan ang hininga. Sa mga mata ng ordinaryong tao, oo. Pero wag mo kong itulad sa'yo. Marami akong karanasan. Maraming taon na sa larangan, kaya mas may alam ako kumpara sa kagaya mong hamak lang na tao. At bakit hindi ka ba ordinaryo? Kung ganon, anong klaseng tao ka? Abnormal? Ganon? Teka sandali nga. Kumalma nga kayong dalawa, ikaw naman para kang bata eh. Kalmaan nyo, idaan sa maayos na usapan. Hindi ko gusto ang ugali ng kaibigan mo, Bukyo. Palisin mo yan bago pa maabutan ni Papa Joel. At saka, baka hindi yun makapagtimpe sa kagaspangan ng ugali ng kaibigan mo. Baka kayo pang makiusap sa akin. Marami na akong napagaling na hayop kahit sa kasagsagan ng pamimeste ng karamdaman. Kung ayaw mong maniwala, magtanong ka kay Bukyo. Pare, maniwala ka. Dinala ko yan dito para masuri ang alaga nyo. Isipin mo na lang, para to sa ikalulutas ng problema nyo. Magtiwala ka. Hindi naman ako magdadala ng taong magdadagdag ng problema eh. Dahil sa kagustuhan na makabayad kay Mang Nelson, napaisip si Jomari. Makalipas ang ilang sandaling pagpapasya, pinuntahan niya ang ama, kahit si Mang Joel. Natawa ng ibalita ni Jomari na kayang pagalingin ni Oreo sa karamdaman ang natitirang baboy. Katulad ng anak, hindi rin ito naniwala, pero sa ideya na masasagot ang pambayad kay Mang Nelson kung sakaling maibenta, napagpa siyang sumugal. Kaunting halaga lang ang hinihingi nito. Ikaw ang veterinaryo. O sige, subukan mong pagalingin ang mga alaga ko. Mapilit ka eh. Pero tandaan mo lang, sa oras na walang mangyari o mas lumala ang kalagayan ng mga alaga ko, malalagot ka sa akin. Pati ikaw, Bukyo, ikaw ang nagdala niyan dito eh. Grabe naman, Mang Joel. Gusto ko lang naman makatulong. Pakihanda na lamang ng bayad. Manong, lumabas din muna kayo para magawa ko ng maayos ang panggagamot. Ayoko nang may nakatingin, lalo na kung may maingay. O baka naman may binabala ka, kaya ayaw mong may nagbabantay. Pare, gawin mo na lamang ang trabaho mo. Siguraduhin mo rin na mapapagaling mo nga. Masama ang titig ni Jomari. Pagkuhay sinimulan nito ang proseso ng panggagamot. Gulat na nakatitig sa mga kagamitan nito. Makalumang pamamaraan ang ginamit. Herbal na gamot ang dala nito. Meron pang almires kung saan dinikdik ang kung ano-anong nahablot mula sa bayong. Itinabi ito pagkatapos at saka dinama ang iba't ibang bahagi ng katawan ng baboy para alamin ang kinalalagyan ng peste. Nang matukoy kung saan, naglabas ng hiringgilya, tinurok na rin ang ginawang gamot. 2 baboy muna ang isinalang sa gamutan ng veterinaryo. Hindi pa buo ang tiwala ng mag-ama, kung kaya't hindi sinagad ang pagsugal. Nanatili sa tahanan si Oreo dahil gustong makasigurado ni Mang Joel na masasaksihan din ito ang resulta ng sariling pagyayabang. Subalit makaraan ng ilang oras, nagulat ang lahat. Ganado sa pagkain ang baboy at lumakas. Sabi ko sa inyo eh, maaasahan tong si Oreo. Paano ba yan, Mang Joel? Jomari! Sinuri ni Mang Joel ang kalagayan ng alaga. Nanumbalik ang lakas nito. Sa bugso ng damdamin, lahat ng nangihinang baboy ay pinagamot sa veterinaryo. Pasimpleng hinila ni Jomari ang ama para kausapin. Pa, masyado naman po yata kayong padalos-dalos. Malay natin, sinuwerte lang yan. At saka paano kung may masamang resulta ang ginawa niya? Hindi sa ngayon baka sa mga susunod na araw. Kaya nga may naisip akong plano. Kapag napagaling niya ang lahat ng mga alaga natin,
Magpapalipas tayo ng ilang araw. Pagkatapos, ipagbibili ka agad ang karne bago pa mangyari ang sinasabi mong masamang resulta. Iho, isipin mo na lang na para sa pambayad to kay Mang Nelson. Samantalahin natin. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Napabuntong hininga si Jo Marie sa sagot ng ama. Nakikita niyang masyado itong nadala sa bugso ng damdamin. Sa kabila ng resulta, duda pa rin siya. Hindi ugali ni Jo Marie na magtiwala sa tao, lalo na kung bigla itong sumulpot. Kahit pa sabihing kaibigan ito ng kaibigan. Gayunpaman, wala ring magagawa kung ito ang kagustuhan ng ama. Ang ginawa na lamang ay magmatsyag, bantayan ang kilos ng nagpakilala. Natapos ang gamutan sa 1 dosenang baboy 10 oras na ng gabi. Kinabukasan makikitang nanumbalik sa normal ang kalusugan. Ganado sa pagkain at naglilikot na rin. Pinuring lubos ni Mang Joel si Oreo. Binigyan pa ito ng 1 baboy bilang pagpapasalamat. Bukod pa sa perang binayad. Umalis na ito dahil dadayo sa ibang lugar kung saan sinalanta ng kaparehong kalagayan. Maging ama kambing, nabigyan ng lunas. Kagayang na napag-usapan na ganap kagad ng bibili si Mang Joel. Tututol sana si Jo Marie dahil maling-mali ang estratehiya ng ama. Nababahala siya kapag naibenta sa merkado, maapektuhan ng kalusugan ng mamimili. Babalikan pa sila para sisihin. Kaso nga lang huli na, dahil bago masabihan ang ama, naibenta ang lahat sa isang negosyante na sumugal lang din para lang mapatuloy ang negosyo sa karne. Malaki ang kinita dahil mahal ang bentahan. Walang baboy na mabibili, kaya naman tinaasan ang presyo. Doble ang kinita kumpara sa normal na benta. Natutuwa si Mang Joel habang nagbibilang. Kabaliktaran naman si Jo Marie. Oh, kung magbukbuk ka dyan parang hindi nagbunga ng magandang pagsugal natin sa manggagamot na yon. Tignan mo anak, kumita tayo. Makakabayad ng utang at saka may matitira pa. Makakapagsimula tayo ng negosyo na hindi na nagmula sa utang ang puhunan. Tay, hindi ka ba nakukonsensya? Ang baboy natin sa kay mga kambing, maluba na ang karamdaman nun eh. Paano kapag nakarating yun sa merkado, maapektuhan ang bibili? Hindi nyo ba naisip na babalikan nila tayo? Magsisisi tayo sa mangyayari. Anak, naiintindihan kita pero sana unawain mo rin ako. Alam ko kung saan nagmula si Mang Nelson. Dati siyang miyembro na mapanganib na pangkat ng rebelde. Kahit nagbagong buhay yan, hindi natin masisiguro ang takbo ng isipan. Ipagdasal mo na lang na walang masamang epekto ang karne ng baboy. Hindi na pumalag si Jo Marie. Nanahimik na lamang kagaya ng sinabi ng ama. Ipinagdasal na naayon sa kanila ang panahon. Kaso hindi lahat ng hihilingin, didinggin, lalo na kung ang pinasok ay kasamaan. Bago makapagbayad si Mang Joel sa pagkakautang kay Mang Nelson, may grupo ng tulisan ang humarang sa daan. Hindi lang salapi ang tinangay at binugbog pa siya. Pagkatapos ito, unti-unting nakaramdam ng sintomas ng bitukang baboy. Nung una, inakalang dala lamang sa natanggap na bugbog, pero kalaunan lalong lumala ang kondisyon. Hindi lang sa panghihina, nagsusuka na rin ng mahaba-habang bulate ang bitukang baboy. Kahit ang doktor sa bayan, walang magawa para gamutin ang kalagayan. Sinasabing gawa lang ito ng mahinang resistensya ng katawan at mga pagkain lalo na yung hindi malinis. Nagreseta ng gamot, pero sa pagdaan ng mga araw walang pagbabago sa sitwasyon. Hindi mapakali si Jo Marie dahil nagpatong-patong ang problema. Maliban sa iisipin sama, hindi rin matigil sa paniningil si Mang Nelson. May halong banta dahil hindi nasusunod ang napagkasunduan.
Pinaliwanag ng binata ang sitwasyon pero ayaw pakinggan ng matanda. Aniya, walang kinalaman ang kondisyon ni Mang Joel sa pagkakautang. Anak, parang masisiraan na ako ng bait. Parang may gumagalaw sa utak ko. Ang sakit ng ulo ko. Reklamo ng ama. Kakatapos lang nitong magsuka ng iilang bitukang baboy. Kung susukatin ng haba, aabot sa 1 metro. Patay na rin ng mailabas. Lumapit si Jo Marie sa manggagamot para ipasuri ang kalagayan ni Mang Joel. Kagad namang natukoy. Sandali lang iyo Parang ngayon ko lang narinig yung ganitong pambibiktima. Kulang pa rin pero kakaiba ang pamamaraan. Idinaan sa hayop ang sumpa. Kung ano ang dadanasin ng hayop, ganon din ang mararamdaman ng tao. Teka, hindi ba kayo yung nagdenegosyo ng baboy? May peste sa baboy ngayong panahon na. Kayo ba yung kumain ng karne? Hindi naman po, Manong. Bakit po pala? Kasi, konektado sa inyo ang ginamit na hayop. May baboy ba kayong pinagbili? Meron po pero kinatay ang mga yon para ibenta sa merkado. Si Papa kasi nagpumilit na bumenta kahit masama ang panahon. Sandali. Kung kinatay ang mga baboy para maibenta, hindi nagmula doon ang sumpa ng kulam, iho. Sa pagsusuri ko, buhay na buhay ang ginamit na baboy. Hindi mamamatay ang hayop kung buhay pa ang mismong biktima na tao. Sa madaling salita, wala sa binenta niyong yon ang sumpa. Isipin mo, baka may napagbentahan pa kayo. Napaisip si Jo Marie. Ganon na lang din ang gulat ng mapagtagpi-tagpi ang pangyayari. Manong, posible po ba na magpapanggap ang mangkukulam para makalapit sa biktima? Aba oo naman. Kahit ano pwedeng gawin ng mangkukulam para lang magawa ang pakay sa biktima. Bakit mo naman naitanong? Meron po kasing nagpanggap na veterinaryo. Tapos nagpupumilit na gamutin ang mga baboy namin. Bumalik naman sa normal matapos bigyan ng gamot. At yung proseso, siya lang ang nakakaalam. Sinong taong yan? Kilala mo ba? Kaibigan siya ng kaibigan kong si Bukyo. Oryo ang pangalan na pinakilala sa amin Sa ginawa niyang pagpapagaling sa mga baboy, binigyan siya ng isa ni Papa. Manong, sa tingin niyo po ba, yung binigay na baboy ang nagkakarga ng sumpa? Malaki ang posibilidad na tama yan, iho. Ano nga uli ang pangalan? Subukan nating tawagin sa pamamagitan ng espiritual na proseso. Hinayaan ni Jo Marie ang manggagamot na gawin ang nararapat. Hindi na siya nag-usisa pa. Tahimik na pinagmasdan ang paghahanda ng mga gamit para sa pagriritual. Nang makapwesto si Mang Joel, inihipan ng dasal, sabay hampas ng mahina sa paa ng buntot pagi. Hindi nagtagal may sumapi sa katawan ni Mang Joel. Inasahang espiritual na kamalayan ng mangkukulam. Kaso laking gulat nang biglang umatungal na parang baboy at saka walang pasabing nangagat. Kagad kumalas ang sapi at bumalik sa ulirat si Mang Joel. Napapatanong din ito sa nangyayari. Kakaiba ang mangkukulam na to. Hayop ang kinargahan ng kulam. Nagagawa pang ipasanib ang kamalayan ng mismong hayop. Tapos nagagawa rin kumalas ng walang abiso sa ritual. Iho, hindi madali ang kalaban natin. Kailangan itong tapatan ng maigi para matalo. Nga pala, kailangan din nating mahanap ang mismong kinalalagyan ng mangkukulam para patayin ang hayop. Huwag kang mag-alala. Lalapatan ko ng pangontra ang tatay mo para kung magawa nating paslangin ang baboy, hindi na siya maapektuhan. Sige po, kahit ano po, basta masigurong kaligtasan ng tatay ko. Kailangan ko rin ng kaunti mong tulong. Magagawa mo ba? Tumango si Jo Marie. Walang pagdadalawang isip na pinuntahan ng kaibigang si Bukyo para kumprontahin. Nasaan ang magaling mong veterinaryo, ha? Alam mo ba, may isa siyang mangkukulam. O baka naman planado niyo ang lahat. Kaibigan pa ang trato ko sa'yo.
Isa ka naman palang demonyo, Bukyo. Hindi makatingin si Bukyo matapos ang baha ng kamao. Nagdurugo na rin ang gilid ng noo nang tumama sa dingding ng tahanan. Teka, sandali lang. Ano bang sinasabi mo? Wala akong alam dyan. Anong mangkukulam? Veterinaryo si Oreo. Hindi mangkukulam, lasing ka. Kung basagin ko kaya yung mukha mo, huwag mo nang ipagkaila, Bukyo. Umamin ka na. Si Papa Joel, naroon sa bahay ng manggagamot dahil nanghihina gawa ng kulam. Walang ibang resulta sa pagsusuri kung hindi ang pinagmamayabang mo si Oreo. Hayop siya. Hayop kayong dalawa. Pare, hindi ko nga alam. Ano ba? Huwag ka namang magalit sa akin ng totoo. Sa araw na yon, doon ko lang nakilala si Oreo. Ginamot niya ang alaga kong baboy. Nang makita ko yung ginawa niya sa alaga ko, naisip ko na dalhin sa inyo para maisalba ang mga alaga nyo. Hindi ko naman alam na mangkukulam pala yun kagaya ng sinabi mo eh. Maniwala ka pare, wala talaga akong alam. Wika ni Bukyo. Sinuntok ito ni Jo Marie. Napabuntong hininga ang binata upang pakalmahin ang sarili. O sige, sabihin na lang natin na naniniwala ako. Pero kailangan mo kong tulungan. Hahanapin natin ang tahanan niya. Tumayo ka dyan! Kinaladkad ni Jo Marie ang kaibigan. Wala itong alam kung saan hahagilapin ng tao. Pero batay sa itinurong daan ni Mang Pederino, nahanap si Oreo. Hindi makapaniwala si Jo Marie nang makitang nagkatuwaan si Oreo at Mang Nelson na parabang matagal nang magkakilala. Nagkubli muna sila. Pinakinggang maigi ang pag-uusap ng mga ito. Nang tumagal nagsawa sa kwentuhan, nagpaalam si Mang Nelson. Sa narinig, malinaw kay Jo Marie kung ano ang koneksyon ng dalawa. Hindi lang magkakaibigan, kung hindi magkasabwat sa kasamaan. Jo Marie, narinig mo naman sila, 'di ba? Wala akong kinalaman sa kanila ha. Pati ako ginamit lang din nila eh. Kung alam ko na ganun pala, hindi ko dadalhin sa'yo si Oreo. Pasensya ka na talaga. Sa ka na ang daldalan, Bukyo. Dati ka namang sanggano, maging masama ka muna. Pagbayarin mo si Oreo. Hahanapin ko ang baboy para mapuksa ang sumpa. Huwag kang magpalata. Linlangin mo siya sa paraan ng panlilinlang niya sa'yo. Ayusin mo ang trabaho. Tinanggap ni Bukyo ang binigay na patalim. Galing ito kay Pedrino. Nilapatan ng basbas. Nilapitan ito si Oreo. Napaniwala naman sa pag-arte. Nang makatsyempo ay saka sinugod ng saksak. Nang makita ni Jo Marie ang kaganapan, dali-daling pumuslit sa likod bahay para hanapin ang baboy. Mabilis ang galaw. Nahanap kagad ang pinaglalagyan. Kagaya na ito ng amang si Mang Joel. Nanghihina. Nakaratay na lamang. Dali-daling sinaksak ang leeg. Nang matumba hiniwa ang tiyan. Bumungad ang napakaraming bitukang baboy. Kumuha ng isa at saka isinilid sa garapon. Pagkatapos ay pinuntahan si Bukyo para tulungan. Uusal pa sana ng orasyon pero tinapos kagad ni Bukyo. Hindi na ito nakapalag. Nalagutan ng hininga matapos magtamo ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ano? Pupugutan ba natin ang ulo? Tanong ni Bukyo. Galit din dahil sa panlilin lang sa kanya. Bahala ka kung anong gagawin dyan. Mauna na ako. Naunang umalis at humabol si Bukyo. Pagdating sa tahanan ng manggagamot, naabutan nitong tinatapos ang ritual ng proteksyon para sa kanilang dalawa ni Bukyo. Ginawa ito para mapadali ang pagtugis sa mangkukulam. Nang mailahad ang garapon na merong bitukang baboy na nakuha mula sa hayop, sinimula ng panibagong ritual. Mahaba ang proseso na binubuo ng dasal, pag-usal ng Latin, paglapat ng orasyon kay Mang Joel, at sa pagbaling sa bitukang baboy. Ang peste sa kabilang banda,
Matagal natapos dahil lumalaban. Nakuha pa nitong kumilos dahil sa kargang buhay na sumpa ng kulam. Gayon pa man minabuting talunin namang Pedrino matapos mapuksa ang sumpa. Inatupag ang pasyente. Sa puntong ito, layong gamutin ang iniwang pinsala sa kalooban ni Mang Joel. Kagaya ng nakita mong sugat sa kalooban ng baboy, ganon din ang pinsalang tinamo ng ama mo. Yun ang dahilan kung bakit bumagsak ang kalusugan. Unti-unting sinira ang laman. Huwag ka mag-alala. Ngayon na napuksa ang sumpa, madali nating magagamot ang sugat. Kailangan lang ng ilang araw na gamutan. Samot-saring ugat at halaman ang pinaghalo-halo upang makabuo ng mabisang gamot. Sinamahan nito ng orasyon. Idinaan pa sa ritual. Pinalagok ang isang kutsarang katas mula sa mga ito. Pinalipas ang ilang oras, unti-unting naghilom ang sugat sa loob. Hindi muna pinawi ang pasyente. Nais si Mang Pedrino na maalagaan at mabigyan ng sapat na atensyon upang masigurado ang paggaling. Samantala, sinugod ni Jo Marie si Mang Nelson. Hindi alintana kung delikadong tao ba ito o hindi. Si Bokyo naman ay panayang harang. Ayaw malagay sa peligro ang buhay ng kaibigan. Subalit ayaw magpaawat ni Jo Marie. Tahimik ang gabi. Payapa ang paligid. Pinasok ni Jo Marie ang tahanan ni Mang Nelson. Nabutan nito sa kwarto na natutulog. Pero agaw pansin ang nakaiga sa kabilang silid. Maraming nakasabit na mga kagamitang panglunas. Sa madaling salita, iniligtas si Mang Nelson ang mangkukulam na si Oreo. Gayunpaman hindi na muna ito ginalaw. Inuna ang mismong pakay. Payapa ang paghinga ni Mang Nelson. Hindi patalim ang ginamit ni Jo Marie. Simpleng paglagot lang ng hininga. Nang masiguradong wala ng buhay at saka lumipat sa kabila upang tuluyan na si Oreo. Sinigurado niya wala na itong buhay bago iwanan. Nakaligtas sa posibleng pagturo si Jo Marie dahil saktong paglabas ng tahanan may tulisang ng loob. Kinabukasan, ang mga ito ang nadakip ng otoridad. Kinasuwang sa salang pangloloob at pagpatay kay Mang Nelson at Oreo. Tignan mo nga naman, pati pagkakataon sa mang-ayon sa plano mo. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kahit ang langit, hindi makakapayag na makaligtas sa kasalanan ng makasalanan. Tuluyang natapos ang problema tungkol sa pambibiktima kay Mang Joel at sa pagkakautang kay Mang Nelson sa ganong pangyayari. Si Mang Joel sa kabilang banda, patuloy na nagpapagaling. Sa mga kaganapan, ninais ni Mang Nelson na singilin ang mag-ama sa paraan ng kulam. Aniya, batay sa narinig na pag-uusap, kung hindi makakabayad sa paraan ng salapi, singilin sa paraan na siguradong makakapagbayad. Kaya nakipag-ugnayan sa mangkukulam para mabiktima. Kaso nga lang minalas dahil pumabor ang swerte kay Jo Marie. Ang plano ng mangkukulam na patayin sila gamit ang sumpa ng bitukang manok. Hindi umubra. Sila ang binawian ng buhay ng isang binata na gustong ipagtanggol ang kanyang ama. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Taong 1991, Cebu. Hindi akalain ni Brian na may mga partikular na panahon kung saan napakatalas ng pandinig ng aswang. Sa malayong lugar nagmumula ang nilalang pero sa sandaling na pag-usapan, minuto lang ang lumipas ay lumitaw ito. Pasimpleng kumatok, nakangiting bumungad. Araw ito ng Martes,
Wala namang masamang nangyari pero tinandaang mabuti ng binata ang oras at araw upang maiwasan na ang susunod na kaganapan. Brian, nakita mo naman siguro yung magkapatid doon sa bayan. Di ba? Sobrang kakaiba yung mga itsura. Ang babata pa, pero nagmumukhang matanda. Tignan mo yung balat nila. Sobrang gaspang oh. Ang kakapal ng buhok. Tapos yung kilay, halos mag-isang guhit na lang. Hindi makatingin ng diretsyo, pero kapag walang makakapansin, ang sama ng titig sa mga tao. Tapos ang nakakatawa pa, para silang unggoy. Magkakamukha sila. Kung sabagay, magkapatid nga, pero parang may mali talaga eh. Sabi pa naman ng mga ninuno ko, nako, sumalangit nawa. Kapag ganyan ang itsura ay posibleng aswang. Ano sa tingin mo? Kagad nahampas ng unan ni Brian ang kaibigang si Onyot. Nandito sila ngayon sa tabi ng kalsada, sa gilid ng kapilya. Pagtitinda ng kandila ang kabuhayan, kung saan lugar may pista, naroon din sila para kumita. Madalas 1 o 2 araw na mamalagi, kung kaya't sa tabi ng simbahan o kapilya natutulog. Uy, baka nakakalimutan mo nung 1 taon lang ha. Kamuntikan tayong madali ng aswang. Huwag ka nga magbanggit ng aswang-aswang na yan, baka mamaya biglang sumulpot sa harapan natin. Patulog ka na nga. Tugon ni Brian. Hindi naman nila araw ngayon. Kung matakot ka naman parang hindi ka lalaki. Sira, wala sa kasarian ng pagiging matatakutin. Kapag dumating bigla yang nabanggit mo, sinasabi ko sa'yo, lagot ka talaga sa akin. Ay sus, subukan lang natin kung magpakita yan. Tignan natin kung hindi magiging iniyaw. Bumangon si Onyo. Kinuha ang garapan ng langis sa bulsa. Humugot din ng kaperasong posporo. May langis ka nga. Parang 1 saboy lang ubos na yan. Saan mo ba nakuha yung ganyan? May naglako kanina, pasekreto ko nilapitan. Ibig sabihin niyan epektibo. Ganyan na nagtitinda ng mga pangontra. Sekreto, para hindi maalarma sa mga taong may lahi. Mahaba pa ang sinabi ni Onyot, pero hindi na pinakinggan ni Brian. Makalipas ang ilang sandali, nagsigawan ng nasa disko nang may nagrambulang lasing. Sa halip na magtakbuhan, nagsiksikan pa para mapanood ang aktwal na labanan. Walang pangamba dahil purong suntukan lang. Nilapitan ni Brian si Onyot na nasa unahan. Siya pa ang nagsulsol sa magkabilang panig na magpatuloy sa paglalaban. Kagad niya itong hinila. Kahit kailan napakaano mo no? Dinidemonyo mo pa sila eh. Pinagmumukha mo naman akong masama niyan. Gusto ko lang naman ng katuwaan. At isa pa, suntukan lang yan. Lasing din, kaya imposibleng makakatama yan. Pasuray-suray na nga sila eh. Sira ulo talaga to. Bumalik na nga lang tayo sa pagtulog. Maaga rin tayo uuwi bukas. Sandali, bakit ganyan yung salawal mo? Ang dugyot mo naman. Napayuko si Onyot. Nanlaki ang mga mata nang makitang basa ang pantalon. Hindi galing sa ihi, kundi sa langis na nasa bulsa. Kagad tinignan ng paligid. Maraming tao kaya nahirapang tukuyin kung sino ang aswang sa mga ito. Naintindihan ni Brian ang nangyayari kung kaya tumulong sa paghanap. Kaso nga lang natigil ng lumala ang rambulan. Nagbasaga ng bote kung kaya't nagtakbuhan. Maraming napatid, lalong gumulo. Tumabi na lamang sina Brian at Onyot para hindi madamay. Kinabukasan nanatili sa lugar ang dalawa para magpatuloy sa pagtitinda ng kandila. Kahapon ang pista pero may dumarayo pa rin. Nang tanghali wala na masyadong tao. Dito na napagpasya ang umuwi. Pagdating ng tahanan hindi nakapagpahinga dahil diretso sa paggawa ng kandila. Maraming pista sa buwang ito kaya kumakayod ang dalawa. Sa buhay sila na lamang ang magkasama.
Sa katunayan, sa lola ni Brian sila natuto. Bata pa nung sumama sa pagtitinda, kalaunan natutunan ang paggawa. Kaya ngayon na sila na lamang ang magkasama, kahit papano marunong makipagsabayan sa takbo ng buhay. Pagkatapos ng paghulma, nagpahinga sandali dahil mamayang hapon, dadayo sa bukirin para makigapas. Nakakuha ng kontrata sa nagmamay-ari ng malawak na taniman. Hindi naman mahirap na linisin ang lugar dahil halamang ligaw at talahib lamang ang sagabal. Pagdating ng iba pang mga kasama, sabay silang naglakad patungo sa bukid. Matapos makausap ang may-ari, sinimulan kagad ang panggagapas. Sa kalagitnaan huminto muna para magmeryenda dahil panahon ring may ibang pinagkakabalahan bukod sa panggagapas. Nagkwentuhan. Sa dinami namin ng karanasan sa buhay, may isa na parehong pinagdadaanan ng lahat. Ito ay tungkol sa aswang. Aswang baka mo? Meron kaming bagong karanasan ni Brian eh. Kagabi nga lang nangyari ang kaso. Hindi namin nakita kung sino. Nagkagulo kasi. Sayang nga eh. Wala yan sa natuklasan namin ni Lloyd. Yung mag-ama dun sa taniman ng kakao, mga aswang pala. Nung nakaraang araw lang napag-usapan naming manguha kasi inog na. Tapos, wala namang nagmamay-ari sa tanim na yun. Bilog ang buwan sa gabing yun. Kaya hindi nakakapagtaka na may gagalang halimaw. Ang hindi lang namin inasahan, yung mag-ama, nakita talaga namin na nag-ibang anyo eh. Humaba ang usapan ng mga ito. Tutok na tutok ang isa't isa sa bawat kwentong binabahagi. Medyo madilim na rin ang paligid dahil paggabi na. Hindi na malaya ng oras. Makaraan ang ilang sandali. Parehong napatayo ng bumungad ang taong pinag-usapan. Ang mismong mag-ama na sina Mang Oliver at Chino. Kunwaring napadaan pero ang totoo'y narinig ang pinag-uusapan. Dali-daling naganda ang magbabarkada. Kanya-kanya sa pagbitbit ng patalim nang makitang panay ang sulyap ng mga ito sa kanila. Nang lumapit, hindi maiwasang magtakbuhan. Dire-diretso, walang lingon, hanggang sa nakalayo na sa lugar. Habol hiningang dumating sa tahanan nila Brian, kagad nagsara ng pintuan. Teka, paanong nangyari na narinig nila tayo? Hindi naman araw ng mga aswang ngayon ah. Bigla ba silang dumating o nasa lugar na sila bago pa natin pag-usapan? Tanong ni Stephen. Malay ko. Pero oo nga no. Hindi naman araw ng mga aswang ngayon. Pero bigla silang dumating. Ano kayo nangyayari? Napansin niyo ba yung mga mata nila nung lumapit dito nanlilisik? Akala mo mangangagat na eh. Isa lang ang ibig sabihin yan. Halos araw-araw, aktibo ang mga aswang. Pero ang ipinag-aalala ko, kakaiba ang kilos ng mag-ama kumpara sa aswang na unang nagpakita sa atin. Paano na lang kung pag-initan tayo ng Mang Oliver? Nagkatinginan ang magbabarkada. Ilang sandali pa. Napalingon nang marinig ang kaluskos sa labas. Sinundan ito ng may kalakasang pag-alulong. Pagsilip bumungad ang dalawang pares ng nanlilisik na mga mata. Nakadapa sa halamanan. Sinundan ito ng matinding pag-alingasaw ng amoy. Kanya-kanya sa pagbitbit ng patalim ang magbabarkada. Tignan niyo. Hindi nga ako nagkamali. Anong gagawin natin ngayon? Malayo mga kapitbahay kaya imposibleng makahingi ng tulong. Sa puntong ito, tayo-tayo na lang talaga. Ano pa nga ba? Wala nang maaasahan kung hindi tayo lang din. Marunong naman kayong humawak ng patalim, di ba? Sanay din kayo sa pisikalan. Kaya ano pa nga, lalaban tayo. Ganun na nga. Subukan lang nilang pumasok dito. Talagang malalagot sila. Pumwesto ang lahat. May mga nakabang sa pintuan. Meron din sa mga bintana.
Maigpit ang pagkakahawak na mga sandata. Si Brian ang sumisilip sa labas. Bawat posisyon ng mga aswang ay pinapaalam sa mga kasama. Kaso nang tumagal, hindi na nakita kung saan nakapwesto. Dali-daling binalaan ang mga kaibigan na maging alerto. Naalarma ang lahat ng makarinig ng alulong. Sinundan pa ng matinis na iyaw. Hindi maperme ang magkakabarkada. Nakaramdam ng takot. Ang isa'y gustong umatras. Mga tol, parang mali na to ah. Lalabas na ako. Uwi na ako sa amin. Parang mamamatay ako dito eh. Baliw! Ako nga natatakot na pero hindi ko naisip na mamamatay ngayon eh. Kung mangyari man yan, bahala na. Huwag mag-alala, marami naman tayo, diba? Sabay-sabay tayo. Nagulat si Brian nang maaninag ang figura sa unahan. Mula sa pagiging aso ay naging tao. Tumitig ito sa tahanan, pero makalipas ang ilang sandali ay lumakad na palayo. Nakahinga ang lahat ng ipaalam ng binata ang tungkol dito. Natigil na rin ang nakakakilabot na ingay sa labas. Sa bahay na rin nagpalipas ng gabi sila Stephen at Mario. Hindi maayos ang tulog dahil panay ang gising. Wala nang banta sa paligid, pero hindi pa rin maiwasang maisip ng mga binatilyo. Kinabukasan, sabay ring umalis ang mga ito. Tutungo sana sa bukirin para tapusin ang panggagapas. Kaso nga lang, hindi na simulan ang trabaho dahil pagdating doon, nakita kagad ang mag-amang Oliver at Gino. Hindi nakatingin ang ama, pero ang anak ay hindi matigil sa pagtitig. Nanggapas din ng talahib ang mga ito. Nagtaka si na Brian. Napaisip kung pinalitan ba sila ng may-ari. At upang malinawan, pinuntahan nila ang tahanan para makapagtanong. Mang Julian, magandang araw po. May tatanong lang po sana kami. Si Mang Oliver ba nakikigapas din sa lupain nyo? Sa pagkakalam po kasi namin, kami lang ang kumontrata sa inyo eh. Wala naman yan. Nangingi ng talahib si Oliver para sa mga alagang baka at kalabaw. Hayaan nyo lang sila. Ganun po ba? Salamat naman. Akala namin may makikihati na sa kikitain eh. Maiba lang ako. Kayo ba'y may alitan? Mula rito sa malayo, dama ko ang tensyon ng grupo nyo at ng mag-amang Oliver at Gino. May nangyari ba? Wala naman po. Siguro? Hindi po namin alam eh. Hindi rin alam ni Onyot kung may namamagitan bang away sa kanila. Ganun ba? O sige, konti na lang din naman ang bahaging gagapasin nyo. Tapusin nyo na ngayong araw para mabayaran na kayo. Alis kasi ko sa kabilang bayan para makipista sa kaanak. Kumatok lang kayo rito mamaya kapag natapos na ang trabaho. Bumalik ang magbabarkada. Nakahinga ng makalis ang mag-amang aswang. Habang nagtatrabaho, iniwasang mabanggit ang pangalan ng mga ito. Kaso nga lang sadyang mapanubok ang pagkakataon. Ang inakalang wala ay meron pala. Dahil mula sa malayo, tanaw na tanaw ni Mang Oliver ang mga ito. Bawat isa ay pinagmasdang mabuti. Nang matapos ang magbabarkada sa panggagapas, binalikan si Mang Julian para sa suhol. Inimbitahan pa sila ng matanda ng hapunan. Binigyan ng karagdagang trabaho. Ito ay ihawin ang 3 manok na kinatay. Sila na rin ang nagsaing at naganda ng mesa, habang si Mang Julian sumaglit sa tindahan para makabili ng lambanog. Pagbalik nito ay saka sila nagsalo-salo. Sumabak sa inuman ang mga binatilyo. Sanay ang bituka kung kaya't kahit naubos ang 2 galon ay hindi pa rin nalasing. Maliban na lamang kay Mang Julian na madaling tamaan. Nakatungo ang ulo nito sa mesa. Nagsasalita kahit pikit ang mga mata. Sa lahat ng sinabi nito,
may isang nakaagaw ng atensyon ng magbabarkada. Sa akin unang lumapit ang mag-amang yon. Unang salta pa lang nila sa lugar, ako kaagad ang nakilala. Naging magkaibigan kami sa loob ng ilang taon. Mabait ang pakikitungo nung una, pero habang tumatagal, isa-isang dinali mga alaga kong hayop. Mula sa sisiw hanggang sa pinakamalaking kalabaw. Pinalampas ko kasi mga alaga ko naman ang ginalaw. Pero sa sandaling patian akong babae, ay nako hindi na ako nagpigil. Bumunot ako ng itak, nagbato ng orasyon. Pero mga inutil masyadong mataas ang kargang bakod. Kaya hanggang ngayon kung mapapansin nyo, lumilihis ng daan ng mga yan kapag nakakasalubong ako. Kilala ko sila. Sila mga aswang, takot sa taong nakakakilala sa kanila. Isa yan sa kahinaan ng halimaw. Kahit may pagkakataon na parang kinakain ng salita, malinaw pa sa sikat ng araw ang nais nitong iparating. Kumpirmadong aswang ang mag-ama at ang unang biktima ay ang pamilya ng matanda. Dahil dito, hindi mapalagay sina Brian. Binanggit nito ang mga pangalan. Dali-dali silang bumunot ng patalim. Naghahanda kung sakaling lilitaw sina Mang Oliver at Chino. Teka, parang may mali sa sinabi ni Mang Julian. Hindi ba ang sabi niya kanina, nagpaalam sina Mang Oliver at Gino na makikigapas ng talahib? Bakit ngayon sinabi niyang hindi sila magkasundo? Ha? Ano pa talagang totoo? Baka naman nagkamali lang. Lasing lang naman siya. Parang hindi mo naman kilala ang mga lasing. Iba kaya ang tama ng lambanog. Hindi ka lang sa salita maloloka, pati na rin sa kilos, tignan nyo. Napatingin ng magbabarkada sa matanda. Bigla itong tumayo. Pagkatapos ay nagtungo ng kusina para mahiga doon. Maayos na ang pagkakapwesto nito sa kwarto. Inalalayan niya ito pero lumipat pa talaga. Kung sa bagay may punto si Mario. Paano tayo? Hindi man lang ba tayo uuwi? Gabi na oh. Uuwi na tayo. Ano pa bang aantayin natin? Bayad na si Mang Julian. Huwag niyo sabihin hanggang sa pagtulong yan, babantayan pa natin. Halika na. Bago pa may mangyaring hindi kaaya-aya. Kinikilabutan pa naman ako. Sinimulang baybayin ng magbabarkada ang kahabaan ng daan. Hindi lang malawak na taniman ang dadaanan kung hindi pati gubat. May kalayuan pa ang tahanang uuwian. Upang masigurado ang kaligtasan, nagbitbit ng patalim at sulo. Naging mapagmatsyag ang bawat isa para mapansin ang mga bagay-bagay kung sakali. Pagdating sa dulo ng taniman, nakainga ang lahat dahil ilang metro na lamang ang lalakarin. Pero laking gulat nang makarinig na nakakakilabot na pag-alulong. Dali-daling napalingon. Kumaripas ng takbo nang makita ang aswang sa unahan. Swerteng nakapasok ng bahay bago maabutan ng halimaw. Kagad pumwesto ang mga ito. Nakahanda ang mga patalim sa posibleng pagsalakay. Hindi nagtagal. Unti-unting bumigay ang marupok na bahagi ng tahanan nang paulit-ulit na banggain ng mga halimaw. Saktong nawasak ito at saka tumigil. Mahabang katahimikan ang sumunod na nangyari. Nagkatinginan ang magbabarkada. Ilang sandali pa, napagtantong wala na ang mga aswang sa paligid. Dali-daling hinarangan ang bahaging iyon para hindi direktang makita ng labas o makapasok ang sinuman lalo na aswang. Hindi makatulog dahil sa pag-aalala. Kinabukasan hindi mapakali ang magbabarkada. Maging sina Stephen at Mario natatakot nang humiwalay kina Brian at Onyot. Pinakiramdaman ng dalawa kung saan man sila pupunta. Matutuntun pa rin ang aswang. Ang nangyari, hindi umuwi ang mga ito. Sama-sama silang nanirahan sa iisang bubong. Sigurado ba talaga kayo na hindi uuwi?
Dito pa talaga tayo sa bahay na to. Halos masira na nga to eh. Kung hiwalay kami, baka kami pa ang maunang biktimahin. Sama-sama na para sama-sama rin kung sakaling mamatay. Sira ulo pero may punto siya. Magsama-sama na lang tayo para mabantayan ng bawat isa. Halata naman sa galaw ng mga aswang na tayong apat ang pakay nila. Isipin nyo, talagang sinundan pa tayo kagabi. Kung ganon, masasabi ko na talagang plano tayong patayin ng mga yan. Pero hindi magandang ideya na magsama tayong apat. Stephen at Mario, maiging umuwi kayo. Magpakalayo, magtago. Kami na ni Brian ang bahala sa sarili namin. Total magkasama naman kami sa iisang bubong. Sige na, habang may oras pa. Napakamot ng ulo sina Mario at Stephen. Ayaw sana ng mga ito na humiwalay sa kanila pero napilitan sa utos ni Onyot. Paano tayo, Onyot? Hindi ko rin maunawaan ang nangyayari. Wala naman tayong kasalanan sa kanila. Wala tayong kasalanan kay Mang... Napalunok si Brian ng kamuntikang mabanggit ang pangalan. Sa kabutiang palad walang nangyari sa mga sumunod na araw. Tuloy-tuloy ang pagtitinda ng kandila nila Brian at Onyot. Sa iba't ibang lugar nagdaraos ng pistang bayan. Kahit ang pinakamaliit na kapilya sa bawat sityo. Sa pagkakaliw sa maayos na kita at kasiyahan, nalimutan ng karanasan tungkol sa aswang. Lumipas sa mga araw naging abala sa paghulma ng kandila at pagdarayo sa mga lugar para magtinda. Wala nang pahinga sina Brian at Onyok dahil ang nasa isip, kumita ng pera, sa pagpapaayos ng tahanan at panggasto sa araw-araw. Nang matapos ang pista, nagpahinga muna. Sa puntong ito naisip ng dalawa sina Mario at Stephen. Huli na nang malamang nasawi si Mario matapos salakay ng aswang. Si Stephen sa kabilang banda, patuloy na lumalaban para mabuhay. Maraming kalmot, maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Gumala ang dalawa nang makatanggap ng suhol mula sa ginapas na palay sa kabilang barangay. Dumayo ng basketball kasama ang iba pang kalaro. Pero dahil may kalayuan ginabi sa daan, silang dalawa na lamang ang naglalakbay. Dito sinalakay ang dalawa. Swerteng nakaligtas si Stephen, pero hindi si Mario. Paano kung sila Yung mag-amang aswang yung pumaslang sa kaibigan natin? Kung tama nga, pati tayo nasa peligro. Parang kailangan na rin nating humingi ng tulong. May kakilala ka bang albularyo o antingero? Kasi sa ganitong usapan, ganyang tawang dapat lapitan. Wala eh. Si Mang Julian minsan ko nang narinig na albularyo pero parang duda ako eh. Batay dun sa sinabi niya nung lasing siya. At yun sa pagpapagapas ng talahib nila basta alam mo na kung sino yun. Hindi tugma eh. Oo nga pala. Pero malay natin nagkamali lang talaga siya. Subukan natin. Nagtungo sila sa tahanan ni Mang Julian. Ang kaso nga lang, nagulantang nang malaman na may malubhang karamdaman. Nakaratay na lamang ito habang iniinda ang sugatang hita. Sariwang-sariwa na para bang kakabagong kagat ng kung sinong halimaw. Pero batay sa salita nito, ilang araw na siya sa ganong kalagayan. Kailangan nyo na ring umalis sa lugar na ito. Pumunta kayo sa malayo at magtago. Huwag maghanap sa mga halimaw. Hindi ko alam kung ano nangyari sa pagitan nyo para pagplanuhan kayo magkakaibigan. Sige na, umalis na kayo habang may oras pa. Wika ni Mang Julian. Pilit pinapalis sina Brian at Onyok. Kaso hindi kumilos ang dalawa. Nanatili sa tabi dahil gustong malaman ang nangyayari. Sino po ba ang nagplano sa amin? Ano po ba talaga ang nangyari? Silang aswang na...
Basta, kilala niyo na kung sino, dalawa sila magkadugo. Nasa ugali nila na ayaw mapag-usapan ng kahit sino, tao man o kalahing halimaw. Kapag narinig nila hindi kayo titigilan, hahanapin at uubusin. Ito ang nangyari sa kaibigan nyo. Nasawi si Mario, samantalang nag-aagaw buhay si Stephen. Mga iho, iligtas nyo ang mga sarili nyo. Bilisan nyo ang pag-alis, magpakalayo-layo muna kayo. Kung maaari, huwag na kayong bumalik hanggat nandyan pa sila. Makikita ang paghihirap nito. Sandali lang, hindi po ba albularyo kayo? Wala po bang paraan para malabanan yan? Lalong-lalo na po yung kalagayan nyo. Gamutin nyo po yung sarili nyo. Sinubukan ko na, pero masyadong malakas ang aswang. Tinanggap ko na rin ang mangyayari. Kayong dalawa umalis na kayo, huwag nang maraming tanong. Dahil sa pagpupumilit ni Mang Julian, natatakot sa ideyang baka maabutan ng mag-amang aswang. Nagmamadaling umalis, kaso nabungaran sa pintuan si Mang Oliver. Dali-dali nitong sinakal si Onyot, pero madali ding nahambalos ng bareta ni Brian nang makahanap sa tabi-tabi. Napuruan sa ulo kung kaya't nakatakas. Si Mang Julian naman na masyado ng hirap sa sitwasyon, sinunggaban si Mang Oliver. Sinaksak ng bareta, diretso sa muka at dibdib. Hindi na nila alam ang kasunod na mangyayari, kumaripas na ng takbo. Pagdating ng tahanan, nagdadalawang isip ang dalawa na umalis. Masyado nang malalim ang gabi para maglakad sa labas. Isa pa, nag-aalala sa kalagayan ni Mang Julian kahit hindi masyadong malapit sa matanda. Minsan na rin silang isinalba sa gutom sa pamamagitan ng suhol sa paggagapas sa malawak na lupain. Nang magkasundo sina Brian at Onyot, bumalik na para saklolohan ang matanda. Pagdating doon, naabutan si Gino, buhat-buhat ang walang buhay na ama. Galit na galit ito. Nagtatangkapang sumugod pero umatras din nang iduro ni Onyot ang hawak na patalim. Sige, lumapit ka. Nang dalawa kayo ng tatay mo ang ililibing. Hindi na kayo nahiya. Lantad na lantad niya ang pagkatao niyong mga demonyo kayo. Dahan-dahan nilang sinundan hanggang sa masiguradong umalis na. Pagkatapos ay dali-daling binalikan si Mang Julian. Nakasandal ito sa dingding. Maraming dugo ang katawan pero hindi mula sa kanya. Galing ito kay Mang Oliver na siyang hinagupit niya. Hindi rin siya ginalaw ni Gino dahil nasa amang walang buhay ang atensyon. Natatarantang tinulungan ni Mang Julian para linisin ang katawan. Sa gabay nito, si Brian at Onyot ang gumawa ng gamot mula sa ugat at iba't ibang halaman. Pagkatapos ay piniga ang katas sa mismong ugat. Ininom din ng iba. Makaraan ng ilang oras ng pagpapahinga, sa kabutihang palad bumuti ang kalagayan. Mabuti naman na isipan yung bumalik. Nabuhay tuloy ako. Gusto ko pa sanang palisin na lamang kayo para makaiwas. Pero dahil patay na rin si Oliver, duda kung gagawa pa ng hakbang si Gino. Mabangis ang batang yon kung titigdan pero mahina. Yung ama ay mangmang. Inakala niya sigurong magtatagumpay siya. Mabuti mabilis ang kamay niyo at nagawa niyong hambalusin. Sinamantala ko lang din ang pagkakataon na matuluyan siya. Buti, nakayanan ko pang kumilos. Sa paanong paraan po ba kayo nagkasugat? Sinalakay po ba kayo dito mismo sa tahanan? Tanong ni Brian. Kanina pa napansin ang magulong mga gamit. Pagkatapos salakay ng kaibigan niyo, ako ang pinunterya. Hindi ko napansin kaya kagad nakagat. Nakakalason, nakakamatay ang laway ng aswang. Pero sinuwerte lang yata ako dahil may tangan din. Ang kaso,
Hindi ko alam kung hanggang saan ang paghihirap. May liligtas ba ako o mamamatay? Ganun po ba yun? Etong gamot po walang bisa. Naisip niyo pa rin kasi ang kamatayan eh. Parang hindi kayo sigurado. Sa kalagayan ko ngayon, sa tindi ng laso na iniwan sa sugat hindi ko rin masasabi. Sa pagkakalam ko, nagdududa na rin ako eh. Sana nga makaligtas, pero kung hindi wala namang problema. Sa nakikita ni Brian, bumuti ang kalagayan nito kumpara nung unang nakita. Naging malinaw sa kanila ni Onyot na talagang walang anumang ugnayan sa pagitan ng mag-amang aswang at ng matanda. Pinaliwanag din ito na minsan lumalapit ang mga ito para magpaalam na manggagapas ng talahib sa kagustuhan na mapanatili ang kalinisan ng lupain. Hinayaan na lamang. Sa pagdaan ng mga araw, nakikita pa rin nila si Gino pero dumidistansya na ito. Masama pa rin ang tingin pero hindi naman gumagawa ng kasamaan. Alisto pa rin sina Onyot at Brian dahil walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na mga oras. Sa tahanan ni Mang Julian muna sila nanuluyan para maalagaan din ng matanda. Pero dahil abala sa pagtitinda ng kandila tuwing may pista, kahit saang lugar pa, may pagkakataon na wala sila sa bahay. Nagsunod-sunod ang pag-alis. Pag-uwi, napansin na lamang ang pag-iiba ng katauhan nito. Madalas umaalis sa gabi. Pagbalik ay nangangamoy. Sa tuwing tatanungin ay umiiwas. Ganon ang sitwasyon. Hindi na rin makakausap dahil ayaw magsalita. Maging sa pagkain inaayawan na rin. Mga sariling kagamitan bilang albularyo ay kinakatakutan. Dito na nagduda sina Brian at Onyot. Pero bago pa sila makagawa ng hakbang, may nangyaring hindi inaasahan. Nagulantang ang lahat ng matagpuan ng katawan ni Gino malapit sa gubat. Maraming kalmot at may gilit ang leeg. Nakalabas ang bituka matapos mawakwak ang tiyan. Sa distansya naman ay natagpuan ang katawan ni Mang Julian. Nakabitay sa puno habang may tali sa leeg. Inabot ng ilang linggo ang investigasyon. Sina Brian at Onyot ang paulit-ulit na tinanong ng otoridad dahil sila ang huling kasama ng matanda. Sinagot naman nila ang bawat katanungan hanggang sa natapos ang proseso. Pinagpalagay na si Mang Julian ang pumaslang sa binatang si Gino. Pagkatapos ay kinitil ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagpapatiwakal. Naisara ang kaso sa ganong konklusyon. Sa kabilang banda, iba ang nasa isip ni Brian at Onyot. Para sa kanila, sa nangyaring pangagat kay Mang Julian, nahawaan ng pagkaaswang. Hindi matanggap ang pagbabago ng katauhan kung kaya't pinatay si Gino upang hindi na makapangbiktima ng kapwa-tao, pinaslang din ang sarili. Maging si Stephen, hindi nakaligtas. Binawian ng buhay dahil sa laso ng sugat. Sa tindi ng kaganapan, tinupad ni Brian at Onyot ang dating sinabi ni Mang Julian. Magpakalayo-layo. Lumuwas sa probinsya ng yumaong ama si Onyot at doon nagsimula bilang mga ordinaryong mamamayan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nilang nakalimutan ang mga kaganapan. Unti-unting nabura sa kanilang isipan na sila ay minsang naging biktima ng mga aswang. Naghahanap ka ba ng mga gamit na makakatulong sa buhay mo? Pili ka na lang sa mga produkto na makakatulong sa buhay mo. Incenso candles, tea light version, pwede ring big version, or pwede rin yung nakalagay sa can. Pang-cleanse ng lugar, pangtaboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Or pwede ka ring magmarahuyo bracelet kabayan, kontrakulam, barang, tigalpo palipad hangin,
o anumang masamang uri ng sumpa. Kasama din sa marahuyo ang rebuelta. Kung ano yung sumpa na binigay sa'yo, ibabalik sa taong nagbigay. Kung pampaswerte naman ang gusto mo, kabayan, pwede mong subukan ang Gabay Medalyon. Pinakasikat na medalyon sa likha merchandise, nagbibigay ng swerte at gabay sa career, health, love life and finance. Top 1 item yan sa likha. Pili ka na lang, kabayan. Kung interesado ka, isearch mo lang ang shop ng Likha Merchandise.